ang sinabi mo at hindi. Yan, nililino namin dahil merong nabalitaan ako, sabi, sinabi raw niya, hindi raw nag-reflect. Hindi totoo. At if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. At ngayon nga ay pag-usapan po natin ito. Bago yan, syempre, ay isang malaking sorpresa nga ang naghihintay sa lahat ng mga legit Davercads sa araw ng Sabado, kung saan in-announce na nga ni JDL or Joey De Leon ang pagdating nga ni Ellen at ni Brad, no, na siyang boyfriend nitong si Ellen, ang AI family. Pero hindi sila nangangako na makukumpleto sila bukas. Yun po yung aabangan natin kasi yun po yung gusto ng ilan sa mga legit Davercads na sana raw kumpleto ang AI family bukas kasi ito na po yung pinakahuling parang si Miss Ellen po yung pinakahuling makikita nila ng personal, ano. Pero kanina nga still ang kasama pa rin po ng ni Mr. Jose Manalo and Wally Bayola ay walang iba kundi si Miss Miles Ocampo pa rin sa barangay, ano. Talagang ano na siya, straight na siya talaga yung pinili para po makasama dito. Marami mang nakakamiss sa presensya ni Zombie, pero mas marami pa din talaga na, or kumbaga binigyan po ng pagkakataon ng lahat ng mga legit Davercads sa mapabilang dito po sa mga laging nagte-trending, ano, na episode po ng EAT. Kaya naman, yon, nakita naman natin how thankful at kung gaano kinikilig si Miles na mapasama nga dito kay Mr. Jose Manalo and Mr. Wally Bayola. Kitang-kita rin naman natin talagang very accommodating naman po itong si Jose kay Miles. And I know na darating din yung chance na ibang mga E80 girls ay makikita at mapapanood din natin dito po. Dito lang mismo sa So Goodbye Mga Kapatid segment. Ito na nga guys, kasi meron pong nagkalat na balita or parang may ibinalita itong si Tito Sen na meron daw di umanong isang contestant sa Gimme 5 na parang nagre-reklamo, nagrarant po siya sa social media na sinasabing dinaya daw di umano ito dito po sa nasabing show. Kasi meron pong sinabi si Tito Sen while bago magsimula yung Gimme 5 kani-kanina lang, at sinabi niya, nilinaw niya kung paano ba yung proseso ng Gimme 5. Akala po kasi nila parang sabi po nung contestant na nagsabi na nasabi niya raw yung word pero hindi lumabas sa screen, which is bagay na ipinaliwanag ni Tito Sen. Panoorin natin ito. Linaw sa pagsasalita, dinilawin lang namin na may mga ibang nangyari na mayroong mga nagsasabi na hindi, nasabi ko yun. Wag po kayong alala kung talagang nasabi ninyo, dito sa mga players, kung nasabi ninyo, hindi kami dito basta nakikinig. Meron doon sa control booth na nakikinig sa microphone mo lang. Mas kaya malinaw. Alam ko ano sinasabi mo at ano ang sinabi mo at hindi. Yan, nililino namin dahil merong nabalitaan ako, sabi, sinabi raw niya, hindi raw nag-reflect. Hindi totoo yun. Sapagkat ganun po yan. Lahat ng mga players, meron po sa control booth na nakikinig sa iyo lang. Yeah. Kaya dahan-dahan ang sagot eh. Kaya masalinawan yung pagsasalita at kung sinabi ninyo, siguradong nakarehistro sa amin. Hindi ibig sabihin, hindi mo sinabi yun. Alright? Tama. Ipinarating ni Tito Sen doon po sa tao mismong nagrereklamo na hindi totoo yung kanya mga bintang dito po sa nangyari sa kanya sa EAT. Dahil sinabi nga ni Tito Sen that during the time na sila po ay umiere na, may mga bukod po dun sa mga nakatutok na legit Davercads on cam, meron pong mga tao behind that na talaga namang sinatsak or sinisiguro na walang dayaan na nangyayari. Kaya po talagang yung aligasyon po na yun, binasag nitong si Tito Sen dahil totoo namang wala naman talagang katotohanan na siya po ay dinaya or kumbaga hindi po narinig yung kanyang sagot dahil ang dami pong nakatutok doon, ano. Kaya medyo gigil din si Tito Sen doon po sa isang nagrant na yon at nagrereklamo sa social media.
And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo, no? Bago tayo magtapos, narito ang ilan sa mga reaction po ninyo patungkol sa last update po natin. Dito po sa pagiging, itong si Maine Mendoza ay may pinatunayan sa EAT. Even without bossing, ano? Dahil pinatunayan lang naman ni Miss May na siya talaga ang queen dito po sa EAT. And of course, si Zombie po ay malaki din ang pasasalamat kay Tito Sen. At narito ang ilan sa mga reaction po ninyo. Basahin natin. Unahin natin si Raymond de la Cruz. Sabi niya, please wake up legit. Wag na ibalik si Zombie. Hindi bagay kay Jose at Wally sa sugod. Hindi siya katatawa. Si Miles Main or Paulo na lang ipalit sa sugod bahay. Mas maganda pa. So ito po yung kanyang obserbasyon. Opinion po ito ni Mr. Raymond de la Cruz. Sa kanya pong obserbasyon na mas okay na rin na talagang hindi na lang babalikin or pabalikin man, wag sasugod. Sabi po ni Dennis Warto Sabio, nasa vacation siya 8 years nang di umuwi. Mag-isip man ng kung ang mga pangit at basher, surprise naman pagbalik ni Zombie. Abangan nyo, ayun. Ito naman po, gusto niya naman na bumalik si Zombie. Alam niyo po kasi ngayon, parang mas nag-i-explore ngayon si Zombie dun po sa kanyang YouTube channel at Facebook page. Mapapanood nyo pa rin naman po siya doon. At doon po ay nag-upload po siya ng mga bagong videos. Arsenia Dula said, true naman po, still queen pa rin si Maine sa EAT. Dahil napakarami niyang fans na tulad namin na laging sad pag absent siya sa show. Love you Maine, lalo na ngayong may Arjo ka na. Ayun. So ito naman po ang komento po ni Miss Arsenia Dula. Totoo naman po kasi kung napanood nyo po yung mga segment ngayon, since wala po si Bossing dahil birthday po ni Miss Pauline and wedding anniversary rin nila, kaya po talagang sila po yung nasa studio para po maging main host. And Miss Noraline Cruz, well, no doubt about Maine. Pa kasi mag-train ang TBJ and the production. Sa isang artista kasi, you can host or send them outside EAT na. Kaya nilang dali ng isang show or event. Kita nyo naman ang tandem ni Jose at Wally. Dalawa lang sila pero may enjoy ka. Same with other hosts. Si Raisa ang galing na, diba? Now Tash, in few months, makikita natin na magaling na rin yan. As well as in acting. Especially now, TBJ Production has collaborated with Viva, so we'll wait. Ayun. Totoo po. Kasi si Miss Atasha Mulak po is part po yan ng Viva. And maging yung kanyang daddy, diba, si Mr. Gamulak is party rin po yan. Nakikita naman natin na araw-araw meron pong improvement kay Atasha at natututo rin siya through Maine. Nakita nyo ba na parang dinidikit ng TBJ Production si Maine kay Atasha para matuto, no? Sabi naman po ni Mr. Sonny Lawrence Ahero Pineda, diyan ako believe sa TBJ, talagang marunong sila mag-develop ng mga talents such as singing, acting, hosting. Hindi madamot sila. Tito Vic and Joey, ibahagi, alam nila. Look at Aiza Sigera. Magaling siya from being a child actress until naging singer. Si Maine Mendoza, magaling na artista at ngayon sa hosting. Si Raisa, magaling na din at may confidence. Diba Paulo? Piolo Pascual sumikat galing din sa kanila yan. Ang TBJ hindi ka pababayaan. Once they handle you, siguradong madedevelop ng mabuti ang talent mo. You are in good hands. Ito naman po ang komento po ni Mr. Sonny Lawrence Ahero Pineda, which is I agree, no, dun po sa sinabi niya na talagang pag out of Eat Bulaga, out of EAT, talagang masasabi mo na na-train ka ng mabuti. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone!